Kapuang Hilonggo. Ayun, magandang araw sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Muli, nandito na naman po ang inyong katropa ngayong araw na ito. At tayo naman magbibigay ng impormasyon sa lahat nating mga kababayan kasi meron na naman po pinapakalat ngayon ng fake news na mga didilis, no? Grabe na ito mga kababayan, ano? Oh, eto na naman daw yung confidential fund ng ating Pangulong BBM. Gusto din nila paimbestigahan, mga kababayan. Pero willing naman yan si PBM. Nilabas niya na nga eh. Inunahan niya na kagad yung mga didilis eh. Nilabas niya na yung confidential fund niya kasi alam niya, ikukumpara yan ng mga didilis. Tutusin, dapat hindi nagkaroon ang BP natin ng confidential fund. Kasi kung si Vice President Leni Robredo nga eh, walang confidential fund eh. No? Bakit yung BP natin magkakaroon? Matik lang na magkaroon ang presidente natin kasi isa yan sa mga commander-in-chief. Diba? Bakit nung panahon ni Duterte, akala nyo walang confidential fund kay Duterte? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang confidential fund ni Duterte. Ha, mga didilis, huwag kayong umiyak at huwag kayong mag-skip. Panoorin nyo hanggang dulo. Unahin muna natin itong sinasabi ni Kuya. I-repost natin para malaman ng tao, ng lahat. No? Karma daw is real. Sino ba talaga ang kinakarma? Mga didilis, kayo ang nakakarma. Kasi alam niyo kung bakit? Kayo ang naninira, ang mga amo nyo naman, binabalikan ng mga nangyayari. Yung mga ginawa nilang kabalastugan, nagsisilabasan. Tapos sasabihin nyo, karma kay BBM. Mga kababayan, wala pa tayong naririnig na inilabas po na talagang may corruption na ginagawa ang Pangulong BBM natin. Kayo lang, mga didilis ang nagsasabi niyan, puro bunganga. Hanapan nyo ng ebidensya, dalhin nyo sa korte, kung talagang totoo yung mga sinasabi nyo, para malaman ng taong bayan. Pero kung salita lang yan, bunganga lang yan, katulad ni Harry Roque, ni Maharlika, ni Vic Rodriguez, aba mga kababayan, sino paniniwalaan nyo? Kahit sinong tao, kahit normal na tao, kayang gawin yan eh. Diba? Kayang gawin yan. Ang mahirap lang kasi, patunayan yung sinasabi nyo. Pero, meron pa rin kayong pailan-ilan na nauuto, no? Kaya nga sa mga kababayan natin, yung mga sinasabi nila, research natin, alamin natin yung totoo. Kasi, ginagawa lang ho kayong tanga na mga sinusuportahan ninyo. Mga didiles, na mga supporters dyan. Ginagawa lang kayong tanga niyan. Ha? Pinipik news lang kayo. Mga didiles. Sasabihin nila, kailangan din imbestigahan yung confidential fund ni PBBM. Ano ba ang sinabi ng mga senador? Ito ang confidential fund ni PBBM na pinakamalinis dahil detalyado. Diba? Talagang may talaga, nakikita kung saan dinala ni PBBM yung pera. Yung BP natin, mga kababayan, na hindi naman dapat nagkakaroon ng ganyang kalaki na confidential fund ang ating BP. O, saan napunta? Nandun. Sa grocery store. Kay Nova, kay Oishi, kay Tempura, kay Piatos. Doon napunta yung mga pangalan na nagperma at kumuha ng pera. O, doon pala magtataka na kayo eh. Mag-iisip na kayo. Saan kaya dinala ang pera na yun? Oy, mga didilis, wag na kayong makipagtagisan pa at nakikita na ng taong bayan kung saan napupunta, kung saan niya dinala ang pera. Kayo na lang naman talaga ang nagpapahuto dyan eh. Diba? Tapos todo pagtatanggol kayo, tapos si PBBM sisisihin nyo. Magsisigaw kayo dyan sa EDSA na iniipit daw si Vice President Sara Duterte. Eh sino ba ang gumawa niyan? Sino bang gumawa? Sino bang naglustay ng pera? Si PBBM ba? Sino bang naglustay ng pera na hindi niya maipaliwanag sa taong bayan o sa Quadcom kung saan niya dinala? Si PBBM ba? O, dapat sila ang tanungin nyo. Totoo ba yan yung sinasabi nila? O, bakit hindi natin mahagilap si Mary Grace Piatos na yan? Kung totoo yan. O, ngayon, iimbestigahan nyo yung kay PBBM. Sige, walang problema yan. Willing yan si PBBM na paimbestigahan. Tingnan nyo naman, di naman nagagalit si PBBM kahit sinasabi nyo imbestigahan. Okay, go. Diba?
Dati pa yan, kahit yung flood control nga ni PBBM, di ba? Nasabi nyo, imbestigahan. Sabi ni PBBM, sige, willing siyang paimbestigahan yung flood control na pinagawa ni PBBM. Oh, di ba? Hinahamon niya kayo, mga didilis. Di ba? Sabi ni PBBM, sige, imbestigahan nyo ang flood control. Di ba? Tuwing may baha kasi inisip nyo, flood control, flood control. Hindi nyo ba alam? Kaya tayo binabaha dito din sa Metro Manila. Na dulot din yan ng climate change. Ha? At dito sa Metro Manila, alam nyo kung bakit tayo binabaha, mga kababayan, dahil yan sa reclamation dyan na itinayo ni Duterte. Ha? Naimbestahan na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Hindi ho makadiretso yung tubig. Kasi nga, natambakan na. Diba? Nasanay tubig pa yan. Natambakan na ng lupa. So, hindi, yung mga daluyan ng tubig, mga kababayan palabas ng dagat, so nahaharangan na ng lupa. Lumiit na. Kaya hindi na makalabas ng diretso. Ayan eh. Di ba sinabi ng mga senador dahil sa reclamation na yan, no? Binaha ang Senado. First time yun, mga kababayan. Tapos sinasabi ng mga didilis, anda yung flood control. Kahit gaano karami ang flood control mo, kung baha na ang tumama sa bansa natin, kahit nga ang China, kahit nga ang mayayaman na bansa, eh wala hong binatbat sa baha. Climate change ang nangyari. Diba? Yun kasi hindi maintindihan ng mga didilis, mga kababayan. Basta lang may isisi sa gobyerno, para lang masira si PBBM, yun na yun. Diba? O, ito, para makita nyo, may flood control si PBBM. Ayan. O, kita ko dyan sa may sa screen natin. Yan po ay kuha sa isa sa mga kababayan natin na BBM supporters na nagpa-vlog din, mga kababayan. O ito, flood control ng DPWH under administrasyon ni PBBM. O, Bataan. Nakikita nyo yan? Sa Bataan, sa taas. Ito naman yung pangalawa sa Pampanga. Ito naman ang pangatlo sa Nueva Ecija. So, ayan, makikita nyo naman, di ba? Mga didiles, nakikita nyo yan? Oh, napakaganda ng flood control ni PBBM. 'Di ba? Hindi katulad ng flood control na ginawa ng tatay nyo, 11,340. So hindi natin alam kung yun ba ay hangin lang o anong nangyari. 'Di ba? O anong nangyari dun sa 11,340 na flood control? Eh hinahanap nyo yung 5,500 flood control ni PBBM. 'Di ba? So hindi natin mahagilap 'yon. Yung kay PBBM lang nakikita natin. So, ibig sabihin, napapakinabangan natin ang kay PBBM kasi hinahanap din ng mga didilis, di ba? Yan lagi ang issue ng mga didilis, yung flood control. So, ibig sabihin, nakikita natin yung kay PBBM, yung past administrasyon na 11,340, ay wala hong nangyari. Mga didilis, tama? So, balik naman tayo sa confidential fund ng ating Pangulong BBM. Mga kababayan, di ba, tinitira nyo po ang ating PBBM sa confidential fund. Bakit kanyang kalaki ang confidential fund ni PBBM? Dapat din natin kinu-question yan kasi siya ang commander-in-chief ng bansa natin. Diba? O, bakit ang Duterte? O, yan, tingnan nyo yan. Kung gaano kalaki ang confidential fund ni Duterte kaysa kay PBBM. Ang kay PBBM, 4.5 billion lang ang confidential fund. O, samantala kay Duterte, noong 2019, ay 13.46 billion noong 2019 ayon sa report ng COA. O yung mga didilis. Diba? Nakikita nyo ba kung gaano kalaki yan? Triple ang confidential fund ni Duterte kaysa kay PBBM. 4.5 billion lang kay PBBM samantalang kay Duterte. Ilan po? 13.46 billion. Oh. Diba? Yan kasi, yun yung sinasabi natin na ang karma bumabalik sa inyo. Yun talaga yun eh. Hindi yun kay BBM babalik sa inyo. Diba? Sabi nila, yan sabi niya kanina, i-post natin to para malaman ng lahat. Karma is real. Ngayon, yan. Diba? Nakita nyo, karma is real. Tama. Karma is real. Bumabalik sa inyo. Diba? Ang kagagawa nyo, ang paninira nyo, babalik ko sa amo nyo kasi sila ang totoong gumawa niyan. Sobra-sobra ang kanilang pagkuha ng confidential fund. Tama? Biruin mo yan, 13.46 billion yung confidential fund niya. Kay PBM, ilan lang? Ilan yung confidential fund ni PBM? 4.5 billion lang ang kay PBBM. Pero yan, nakikita natin kung saan napupunta.
Eh, yung sa po nyo kaya, saan kaya napunta yung 13.46 billion na yan? Mga kababayan. So, ayan, nakikita niyo yan. Sabi pa ng ating mga ka-BBM supporters, wow ha, makabatikos itong mga didilis na malaki CF ni PBBM. Mas grabe pala si tatay nila. My goodness, mga didilis. Naglabo, imagine. That 13.46 billion, masakit talaga. Mabak to you, mga didilis. Kumbaga, bumalik sa kanila yung binabato nila kay PBBM, di ba? Tapos sasabihin pa ni Kuya, karma is real. O yan, totoo yan, naniniwala ako dyan. Tingnan yung mga paninira nyo kay PBBM, kay Dino ba buhabalik? Kasi si PBBM, mga kababayan, sa nakikita ko, si PBBM tahimik. Talagang focus siya para sa bansa natin. Focus siya kung paano mapaunlad ang bansa, paano tayo matutulungan, paano ito mapaunlad ang bansa natin. Focus si PBBM, pero yung mga didiles, focus din para siraan ang ating gobyerno. Kahit nakikita na nila, katulad na lang, ang pagtaas ng ekonomiya ng bansa natin, napakalaking bagay. No? Kasi ang pagtaas ng ekonomiya, isa yan sa mga maghihikayat sa mga investors, mga kababayan, sa mga mayayaman negosyante sa iba't ibang mga bansa para mag-invest dito sa atin. At yan ang tinututukan ni PBBM, mga kababayan. Diba? Kasi biruin nyo, mga kababayan, kapag merong investors na pumasok dito sa bansa, alam nyo ba na malaking bagay yan para sa atin? Kasi mag-create ng trabaho. Diba? Ganun dapat eh. Ating mga susunod na presidente, sana ganun din ituloy nila yung mga ganitong ginawa ni PBBM kasi eto, tuloy-tuloy na to eh. Mga kababayan eh. Diba? Dapat kung sino man ang susunod, sa akin nga, gusto ko nga, ma-extend na lang si PBBM para tuloy-tuloy na talaga yung pag-udlad ng bansa eh. Hayaan na lang natin na umiyak ng mga didilis eh. Diba? Kasi nakikita natin eh, tumataas ang ekonomiya ng bansa. Diba? Diyan natin makikita na talagang desidido si PBBM na paunlad rin itong bansa natin. Kasi mga kababayan, importante kasi dyan, kumikita yung bansa, hindi nga utang lang, di ba? Yung past administrasyon kasi utang lang, walang pumapasok na investors, walang pumapasok na pera sa bansa natin kasi walang ngang nag-i-invest, di ba? Pero kay PBBM, mga kababayan, pumapasok ng mga investors at hindi lang yan, nakakapagbayad pa ng utang ng ating PBBM. Pero sinasabi ho ng mga didilis, si PBBM daw ang dahilan kaya nilubog sa utang ang bansa. No, mga kababayan. No? O ayan, pakita ko sa iyo to. Ulitin ko to sa inyo mga kababayan para makita nyo. Ayan, nakikita nyo yan? Yan. Tingnan nyo dyan kung sino ang may pinakamababang percentage sa pagkuha ng utang at sino ang pinakamalaki. Diba? So, sino ang pinakamalaki dyan? Si Duterte. Ang pinakamaliit, si PBBM. Pangalawa dyan, si Pinoy. Pangatlo, si Gloria. Pang-apat, si Duterte. Sino ngayon na naglubog sa utang ng bansa? Si PBBM pa, na nagbabayad ng utang? Mga didiles? O, ayan. Eto pa, tingnan nyo yan. Simula kay Cory Aquino, kay Fidel Ramos, Erap, Gloria. Tumaas talaga kay Gloria, mga kababayan. Parang si Gloria, si Duterte, no? Kay Benigno, bumaba kay Benigno, mga kababayan. Naku, mga kababayan, sandamakmak naman pagdating kay Duterte. Tingnan nyo naman kung gaano kataas yan. Bumulusok yung utang ng Pilipinas. Samantala, pagdating naman kay PBBM, ay bumaba, mga kababayan. Grabe, bumaba ang utang natin nung panahon kay PBBM na ngayon. Sabihin ng mga didilis, fake news ako. Di wow, kayo na, nagbabalita ng tama. Di ba? Tapos sasabihin nyo, si PBBM ang naglubog sa utang. Ayan yung totoo, ebidensya, mga didilis. Yan ang ebidensya. Kahit sa mga balita, pakinggan nyo rin sa mga balita. Di ba? Nakikita ang ebidensya na si Duterte ang naglubog sa utang ng bansang Pilipinas. Di ba?
Tapos ngayon kay PBBM, binabawi ni PBBM para unti-untian mabayaran yung inutang nila. Sasabihin nyo, nilulubog ni BBM sa utang ang bansa. Wow ha, ang galing ha. Diba? O sinong presidente ngayon na nakakapagbayad ng utang? Si Duterte ba nagawa niya? Kahit ganun kalaki ang inutang niya? Wala. Si PBBM, mga kababayan. Talagang taon-taon nagbabayad ng utang yan. Tingnan nyo dyan, meron tayong vlog dyan. Na taon-taon nagbabayad ng utang si PBBM. Diba? So yan, maraming salamat to at magandang araw. Huwag kayong umiyak ha. Mga kababayan, binabalita ko lang ito sa inyo para makita naman ng mga kababayan natin na inuuto lang ng mga didiles. So salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.